Hello po mga mag-aaral namin sa ikatlong baitang. Mga magulang, magandang araw po sa lahat at sa lahat ng nakikinig dyan. Sana'y masaya ang lahat na i-welcome ang taong 2021. Ito po ang inyong paralang panghimpapawid sa Pilipino sa ikatlong baitang na muling magbabalik para sa ating leksyon sa ikalawang markahan. Ako po ay lubos na nagagalak na muling maglingkod sa inyo bilang guro sa araling ito sa pamamagitan ng radyo. At inaasahan ko po na muling manumbalik ang inyong sigla sa pag-aaral sa kabila ng pandemyang kinakaharap natin ngayon, ang COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, Teacher Cheryl Joy B. Mateo mula sa Mababang Paaralan ng Gabi, ang inyong guro sa ikatlong baitang para sa asignaturang Pilipino. Kumusta mga bata? Masaya ba ang ating bagong taon? Mabuti naman ganon. Sige mga bata, maghanda na po para sa ating leksyon sa araw na ito. Ihanda na ninyo ang inyong sarili. Sana po, gabayan kayo sa pakikinig hanggang matapos ang aralin na ito kung sino man ang kasama ninyo sa bahay. Nagkakaintindihan po ba kayo? Pakikuha na po ng inyong module at kailangan may papel at lapis din po ha. Pakilagay po ang mga yan sa inyong mesa. Handa na po ba ang lahat? Laksan na! Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagbibigay ng angkop na wakas sa binasang kwento. Inuulit ko po, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagbibigay ng angkop na wakas sa binasang kwento. May mga gawain po sa inyong module na makatutulong upang mas lalong mahasa ang inyong kaalaman tungkol dito. Pagkatapos po ng module na ito, ikaw ay inaasahan na nakasasagot na sa mga tanong tungkol sa binasang kwento at nakapagbibigay na ng angkop na wakas sa kwento. Mga bata, bago po tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Kung ikaw o kayo ay babasa ng isang kwento, anong unang hakbang na dapat ninyong gawin? Mahirap ba? Meron pa. Anong ibig sabihin ng wakas? Paano tayo makapagbibigay ng angkop na wakas sa binasang kwento? Huwag po kayong mag-alala mga mahal naming mag-aaral sa ikatlong baitang. Mayroon pong mga gawain sa inyong module na makatutulong upang mas lalo ninyong maintindihan ang leksyon natin sa araw na ito. Sige mga bata, tingnan ang subukin. Pahina 10 sa inyong module. Sasagutan ninyo ang mga gawain na nakasaad dyan. Handa na po ba kayo? Mahusay! Simulan na natin. Narito ang panuto. Piliin ang letra ng angkop na wakas ng kwento. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Uulitin ko po. Piliin ang letra ng angkop na wakas ng kwento. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Mayroon po kayong ilang segundo upang inyong masagutan ang nasabing gawain sa tulong ng inyong mga magulang o nakatatandang kapatid. O mga bata, tapos na po ba kayo? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala dahil sabay-sabay natin itong sasagutin. Una, namitas ng lansones si Doy. Tuwang-tuwa siya sa itaas ng puno. Maya-maya ay bigla siyang sumigaw. A. Kinagat siya ng langgam. A. Kinagat siya ng langgam. B. Tinuka siya ng ibon. B. Tinuka siya ng ibon. C. Nahulog siya sa puno. C. Nahulog siya sa puno. D. Natapakan niya ang bunga. D. Natapakan niya ang bunga. Anong letrang mayroong angkop na wakas ang kwento? Magaling! Ang tamang sagot ay C. Nahulog siya sa puno. Palakpak naman kayo dyan mga bata. Pangalawa, naliligo ang mga bata sa ilog.
Maya-maya, dumating si Carlos. Lumusong din siya sa tubig. Biglang sumigaw ang mga bata nang hindi lumitaw si Carlos. A. Naligo si Carlos. Inuulit ko po. A. Naligo si Carlos. B. Nalunod si Carlos. B. Nalunod si Carlos. C. Naglaro si Carlos. C. Naglaro si Carlos. D. Namingwit si Carlos. D. Namingwit si Carlos. Ano ang tamang wakas sa kwentong inyong nabasa? Mahusay. Ang tamang sagot ay B. Nalunod si Carlos. Inuulit ko po. B. Nalunod si Carlos. Pangatlo. Naglalaro ng bola ang kambal na sina Lauro at Laura. Biglang bumulong ang bola sa daan. Hinabol nila ito. Maya-maya'y may sumigaw. A. Nagkagulo ang mga sasakyan. Inuulit ko po. A. Nagkagulo ang mga sasakyan. B. Muntik nang masagasaan sina Lauro at Laura. B. Muntik nang masagasaan sina Lauro at Laura. C. May nasirang sasakyan. C. May nasirang sasakyan. D. May humintong sasakyan. D. May humintong sasakyan. Ano kaya ang tamang sagot? Tama ang inyong sagot. Ito ay B. Muntik nang masagasaan sina Lauro at Laura. Lahat naman kayo dyan na. Dito naman tayo sa pang-apat. Naglilinis si Maria sa silid-aralan. May nakita siyang pumitinang sa ilalim ng silya. A. Nakapulot si Maria ng lapis. A. Nakapulot si Maria ng lapis. B. Nakapulot si Maria ng pambura. B. Nakapulot si Maria ng pambura. C. Nakapulot si Maria ng singsing. C. Nakapulot si Maria ng singsing. D. Nakapulot si Maria ng pera. D. Nakapulot si Maria ng pera. Ano kaya ang nakita ni Maria? Wow! Tumpak na tumpak! Ang tamang sagot ay C. Nakapulot si Maria ng singsing. Inuulit ko po. C. Nakapulot si Maria ng singsing. Pumalakpak na ilang beses. Panghuling maikling kwento. Maghapong naglaba at namalansya si Aling Clara. Pagod na pagod siya. Kinabukasan, ginaw siya. Bakit kaya ginaw si Aling Clara? A. Napagod si Aling Clara. Inuulit ko po. A. Napagod si Aling Clara. B. Naglabang muli si Aling Clara. B. Naglabang muli si Aling Clara. C. Nagkasakit si Aling Clara. Inuulit ko po. C. Nagkasakit si Aling Clara. D. Nagpalamig si Aling Clara. D. Nagpalamig si Aling Clara. Sige mga bata, ano kaya ang magiging wakas sa kwento? Ang galing-galing ninyong lahat. Tama! Nagkasakit si Aling Clara. Inuulit ko po. C. Nagkasakit si Aling Clara. Sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? 4. 3 at pababa. Huwag po kayong malungkot. Lahat kayo ay magagaling. 5 malakas na palakpak mga bata. Magpatuloy po tayo. Tingnan ang balikan, pahina 12, letrang A hanggang B sa inyong module. Mayroon na namang gawain kayong sasagutin na makatutulong po sa inyo na mahubog ang inyong kakayahan sa wasto at epektibong pagsagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento at ang pagbibigay ng angkop na wakas nito. Handa na po ba ang lahat? Salamat at
Ayusin ang mga larawan upang makabuo ng kwento. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Mayroon po kayong ilang segundo para masagot ang nasabing gawain. Tapos na po ba ang lahat sa pagsagot? Huwag kayong mabahala dahil sabay natin itong sasagutin. Tingnan po ang mga larawan sa unang bilang. Alin sa tatlong larawan ang dapat mauna? Pangalawa at panghuli. Sige nga, isipin at tingnan mabuti ano ang iyong sagot. Wow! Tumpak na tumpak! Ang wastong pagkakasunod nito ay C, B, A. C, B, A. Pangalawang hanay ng mga larawan. Alin sa tatlong larawan ang dapat mauna? Pangalawa at panghuli. Mahusay! Dahil tama po ang inyong sagot. Ito po ay C, A, B. Inuulit ko po, C, A, B. Palakpakan ninyo ang inyong sarili mga bata. Narito naman po ang panuto sa letrang B sa pahina 13. Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap upang makabuo ng kwento. Lagyan ng wastong bilang 1 hanggang 4 ang bawat pangungusap. Sabay po natin itong sasagutin. Magsisimula na po tayo. Sabayan po ninyo ako sa pagbabasa. A. Luminis ang paligid. B. Itinapon sa compost pit ang basura. C. May paligsahan sa kalinisan. D. Nagwawalis ng bakuran si Abdul. Mga bata, sasagutin natin yan mamaya po sa pagbabalik ng ating programa. Huwag po kayong aalis at ako po'y magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang patalastas. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Heto, nagbabalik na po ang ating programa sa Radyo Z Eskwela 88.5. Ipagpatuloy na po natin ang pagsagot sa ating aralin. Balikan po natin ang mga tanong. Ano ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap? Tama ang inyong sagot. Ito ay 4, 3, 1, 2. Uulitin ko po. 4, 3, 1, 2. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod. May paligsahan sa kalinisan. Nagwawalis ng bakuran si Abdul. Itinapon sa compost pit ang basura. Luminis ang paligid. Ayan, nakumpleto ang mga pangungusap at ito ay naging isang kwento. Ang pang-apat, tingnan po natin. Muli ninyo akong sabayan sa pagbasa mga bata. Okay? Ito na po. A. Nawala ang pera ni Caleb. B. Inutusang bumili ng tinapay si Caleb. C. Nakipaglaro si Caleb sa mga batang kanyang nadaanan. D. Nakagalitan ng nanay si Caleb. Ayan. Sige po mga bata, pag-isipan ninyo ng mabuti ang tamang sagot. Kung
Nakaisip na ba kayo? Wow! Ang galing talaga! Dahil ang tamang sagot ay 3, 1, 2, 4. Narito ang wastong pagkakasunod-sunod ng pangungusap. Inutusang bumili ng tinapay si Caleb. Nakipaglaro si Caleb sa mga batang kanyang nadaanan. Nawala ang pera ni Caleb. Nakagalitan siya ng nanay. Tatlong malakas na palakpak para sa inyong mga bata. Ito na po ang panlima. Muli naman ninyo akong sakayan sa pagbasa mga bata. Magaling! A. Nagluto ng pansit ang nanay. B. Nagsimba si Kira. C. Kaarawan ni Kira. D. Bumili pa siya ng kilo. Ngayon, atin po itong isunod-sunod ayon sa unang dapat mangyari hanggang sa huli. Ano kaya ang magiging tamang sagot nito? Hustong-husto ang inyong sagot. Ito ay 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Ano ba ang dapat na mauna hanggang sa huling pangungusap? Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap. Kaarawan ni Kira. Nagsimba si Kira. Bumili pa siya ng cake. Nagluto ng pansit ang nanay. Nahirapan po ba kayo sa pagsagot? O madali lang para sa inyo? Sana naintindihan ninyo ang mga gawain ipinasasagot sa inyo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mga bata, nakikinig pa ba kayo? Opo, wow! Salamat at patuloy kayong nakikinig sa ating leksyon. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ba ang wakas? Paano tayo makapagbibigay ng angkop na wakas sa isang kwentong batay sa inyong nabasa? Una, habang nagbabasa sa kwento, dapat daw nawain ito ng mabuti. Hindi lang basa ng basa. Dapat unawain at intindihin ang buong kwento. Pangalawa, hanapin ang detalye sa kwento na magagamit na batayan ng wakas nito. At ang ibig sabihin sa sinasabing wakas ng kwento, ito ang pangyayaring magtatapos ng kwento. Ngayon nalaman niyo na kung paano makapagbibigay ng angkop na wakas sa isang kwento. Magkakaroon na naman po tayo ng isang pagsasanay na mas lalong magpapahasa pa sa inyong kakayahan. Bilang magpapatuloy sa ating leksyon, mayroon akong kwentong babasahin sa inyo. Gusto niyo bang marinig? Mabuti! Pero bago yan, kayo ba'y may alagang hayop? Anong masasabi ninyo sa inyong alaga? Paano ninyo ito inaalagaan? Sige po, ating pakinggan ang isang kwento tungkol sa isang batang may alagang pusa. Alamin natin kung paano niya ito minahal at inaalagaan. Ito ay mababasa sa inyong module sa pahina 15 hanggang 16. Narito po ang buong kwento na pinamagatang Ang Alaga ni Zenny. Inuulit ko po, ang pamagat nito ay Ang Alaga ni Zenny. Ihanda ninyong sarili sa pakikinig dahil pagkatapos po nito ay may mga rungan na dapat ninyong sagutin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Madali! Halina't pakinggan ninyo ako. Ang Alaga ni Zenny. Mahal na mahal ni Zenny ang kanyang alagang pusa. Pinakakain niya ito ng kanin at isda. Madalas, kinakarga niya ito. Kung minsan, binibihisan pa niya ang alaga. Ang ganda mo, pusi. Para kang manika. Sige, itatabi ko siya mamaya sa aking paligid. Masaya si Zenny kapag kasama ang alaga.
Isang araw, pok! Ang malakas na ingay mula sa sala. Sumilip si Zenny. Nakita niyang mabilis na tumatakbo si Pusi. Lumingon siya. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang pira-pirasong florera sa sahig. Nagustuhan po ba ninyo ang kwento, mga bata? Naiintindihan po ba ninyo ang buong kwento? Ngayon, may mga tanong tungkol sa binasang kwento na dapat ninyong sagutin. Unang tanong, tungkol saan ang kwento? Inuulit ko po, tungkol saan ang kwento? Mahusay! Ang kwento ay tungkol sa alagang pusa ni Zenny. Inuulit ko po, ang kwento ay tungkol sa alagang pusa ni Zenny. Palakpak mga. Ikalawang tanong, sino ang may alagang pusa? Sino ang may alagang pusa? Isigaw ang tamang sagot. Hustong-husto. Si Zenny ang may alagang pusa. Oh, ito ang pangatlong tanong. Ano ang naramdaman mo habang binabasa ang kwento? Inuulit ko po, ano ang naramdaman mo habang binabasa ang kwento? Isip-isip. Siguro, ang iba po ay may nararamdamang kasiyahan habang binabasa ang kwento. Baka naman, ang iba ay nasasabik habang binabasa ang kwento. Lahat ng magiging sagot ninyo ay tama dahil may kanya-kanya kayong mga sagot sa inyong nararamdaman. Heto ang pang-apat na tanong. Paano ipinakikita ni Zenny ang pagmamahal sa kanyang alagang pusa? Inuulit ko po. Paano ipinakikita ni Zenny ang pagmamahal sa kanyang alagang pusa? Super galing ninyo, mga bata! Tama ang inyong sagot. Ipinakikita ni Zenny ang pagmamahal sa kanyang alagang pusa sa pamamagitan ng pagpapakain ng kanin at isda. Kinakarga, binibihisan at itinatabi sa pagiga. Walang kahirap-hirap sa pagsagot dahil nakikinig kayo ng mabuti. Isigaw! Yay! Dito po tayo sa huling tanong. Ganito rin ba ang pag-aalaga mo sa iyong alagang hayop? Bakit? Wow! Ang galing ng inyong mga sagot! Dahil mahal na mahal ninyo ang inyong alagang hayop. Mapaaso man, pusa, kuneho, dapat na iparamdam natin sa kanilang pagmamahal kagaya ng ginawa ni Zenny. Ngayon po, tingnan at basahin natin muli ang mga pangyayari sa kwento. Mga bata, sabayan po ninyo ako sa pagbabasa. Una, mahal na mahal ni Zenny ang alagang pusa. Pangalawa, inaalagaan ni Zenny ang alaga. Pangatlo, nabasag ni Pusi ang florera. Pang-apat, nakita niyang mabilis na tumakbo si Pusi. Pira-piraso ang florera sa sahig. Subukan ninyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Alin kaya ang nauna? Alin ang sumunod? At alin ang panghuli? Subukan ninyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo sa pagsagot. Oh, tapos na po ba kayo sa pagsagot? Kung hindi pa, huwag kayong magbahala dahil nandito si Teacher Cheryl upang tulungan kayo sa pagsagot. Mula sa kwento, kaya po ba ninyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Tama! Una, mahal na mahal ni Zenny ang alagang pusa. Pangalawa, inaalagaan ni Zenny ang alaga. Pangatlo, nabasag ni Pusi ang florera. Pang-apat, nakita niyang mabilis na tumakbo si Pusi. Pira-piraso ang florera sa sahig.
Sasagutin natin yan mamaya po. Huwag po muna kayong aalis dahil magpapatuloy pa ang ating alin sa pagbabalik ng ating programa. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Hello mga bata! Nagbabalik na naman po tayo para sa ating programa. Ihanda na naman po ninyo ang inyong sarili para sa mas malalim pang pag-aaral. Handa na ba kayo? Okay, balikan po natin ang tanong kanina. Paano nyo nalaman na nabasag ang klorera? Tama po ang inyong sagot dahil sa lakas ng ingay sa sala. Apat, malakas na kayo. Ngayon, muling babasahin ang kwento. Maibibigay mo kaya ang maaaring wakas o katapusan ng kwento? Alin sa mga ito ang pinakamalapit na sagot? Una, pinagalitan ng nanay si Zenny. Pangalawa, pinagalitan ni Zenny si Pusi. Pangatlo, umalis ng bahay si Pusi. Pangalawang bilang ba ang sagot mo? Maaari rin kaya ang una at pangatlong bilang? Oo, ngunit malayo. Kaya may posibilidad na ang wakas sa kwento ay pinagalitan ni Zenny si Pusi dahil ito ay nakabasag ng klorera. Mga bata, ngayong alam mo na kung ano ang dapat gawin upang makapagbigay ng angkop na wakas sa kwento. Kung ang mga kwento na ating binasa ay walang angkop na wakas, kailangan mo nang basahin ng mabuti ang kwento upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Maiisa-isa ang mga detalye ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang makapagbigay ng wastong pagwawakas sa kwento. Mga bata, sana'y naunawaan po ninyo ang ating misyon. At para po sa inyong karagdagang gawain, ipagpatuloy po lamang ninyo ang pagsagot ng inyong module. Sagutin ang pahina 18 hanggang 25. Kung sakali po na ikaw o kayo ay nahihirapang masagutan ang iba't ibang mga gawain sa module na ito, kahit nandiyan na si nanay o di kaya'y inyong nakatatandang kapatid pero medyo nahihirapan din, huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong guro. Para naman po sa pagbabalik ng inyong module, dalhin po lamang ninyo sa mga designated area ng inyong paaralan at mayroong naatasang guro na kukuha nito. Ito po si Teacher Cheryl, ang inyong guro sa paaralang Panghimpapawid sa 3 baitang sa asignaturang Filipino. Patuloy po kayong makinig sa Z-Radio 88.5. Hanggang sa susunod po nating leksyon, maraming salamat po at paalam! Radyo's Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco,
School Governance and Operations Division Chief Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.